Ang mga natutulog ng malakas humilik, mas madaling mamatay. Huwag nating baliwalain ng hilik. Ang natutulog daw ng umaga ay mas mababa ang immune system nila kumpara sa natutulog sa gabi. Hindi talaga custom yung body natin na matulog sa umaga. Sleep expert. From a hospital porter to a successful business executive in the healthcare industry, Yung mga natulog ng bitin, pwede bang bawiin sa ibang oras ang pagtulog nila? Mahirap na bawiin. In a sleep medicine world, meron tayong sleep debt na tinatawag Hindi healthy yan. and eventually can lead to heart attack. sleep death. Sleep death. Sleep death. Dying in your sleep, most often associated with sudden cardiac arrest and the progressive loss of heart function. Gaano katotoo ang pagtulog ay isa sa doktor natin sa buhay natin? It's a self-healing. If the patient is nag-i-snore, nagkakaroon ka ng flow limitation sa airway, nagbabara ang lalamunan. Kailangan ba ng 8 oras na tulog? Isa sa mga hindi natin pinapansin at hindi natin nabibigyan ng prioridad sa buhay natin ay ang pagtulog. Yeah, marami kasi sa mga Filipino, meron problema sa pagtulog. Actually, research show like 1 out of 4 ng Filipino adult are suffering from this debilitating disease called obstructive sleep apnea. Sobra talagang hindi pa natin na-diagnose, and in fact, that research shows then na 90% ng pasyente natin na may hypertension and 50% ng patient na may diabetes, ang roots nito is coming from problema sa pagtulog. And if the patient is gonna be diagnosed, yung 90% na to is meron talaga siyang problema sa pagtulog, which is obstructive sleep apnea. The reason why is that if the patient is nag-i-snore, yung snoring kasi yan yung primary symptoms. So naghihilik yung ating mga kababayan. Nung bata ako, sinabi sa akin na pag naghihilik ka, maayos daw talaga tulog mo. Mali pala yon. Ibig sabihin ng naghihilik, nagkakaroon ka ng flow limitation sa airway, nagbabara ang lalamunan. Pag nagbabara ang lalamunan, less yung oxygen intake na pumapasok sa katawan mo. Pag less oxygen intake, ang tendency, magkakaroon ka ng awakenings o nagkakaroon ka ng tinatawag na microarousal. Yung nagigising ka pero hindi ka aware na nagigising ka. If that's happening throughout the night, you're putting a lot of stress to your heart. Ang mga natutulog ng malakas humilik, mas madaling mamatay. Yes, number 1 signs ng obstructive sleep apnea is yung malakas maghilik. Huwag nating baliwalain ng hilik. Ang hilik ay nakakamatay. Yes, for example, if you're getting elbowed by your partner, sinisiko ka pag natutulog ka because of naghihilik ka, moderate to severe obstructive sleep apnea, you might be suffering. And yan is based doon sa clinical research. So kung may partner ka at malakas kang humilik, dalawa kayong nagdedelikado. Dahil yung naghihilik at yung nakakarinig ng hilik na hindi makatulog. That's right. And in fact, the divorce population is 48% because of the problem sa pagtulog, yung paghihilik. Ang number 1 cause ng paghihiwalay ng mag-asawa ay ang paghihilik. Yes, 48%. Kaya pinapalayas yung mga partner na naghihilik. Tama po. US and Canada, there's a lot of separation, divorce cases because of problem sa pagtulog. Kasi pag may problema ka sa pagtulog, ano bang unang tinatamaan? Of course, yung puso. Pero yung nagkakaroon ka ng mood disorder na tinatawag, nagkakaroon ka ng forgetfulness. And worst case scenario, it can lead to accident. Kaya yung mga pasyente na hindi nakakatulog and you're putting a lot of stress to your heart, ang tendency niyan mag-develop ng hypertension. Now, pupunta ka ngayon sa doktor mo. Sasabihin ng doktor mo na, okay, may high blood pressure ka. Then they're gonna prescribe you a medication. Sa abroad, based on my Canadian experience in a medical field, doon, pag yung pasyente namin is may hypertensive, automatic, we send this patient for diagnosis for obstructive sleep apnea. Kailangan natin magawan ng paraan kung ano ba yung root ng problema. Pagka may high blood ang pasyente sa ibang bansa, ina-assess ang pagtulog. Yes, that's mandatory. Dito sa Pilipinas, kapag ka may high blood, ang ginagawa, nire-resetahan ng pampababa ng high blood. Exactly. Karamihan ng sakit na meron tayo ngayon or acquired chronic disease natin is mainly nasa pagtulog. Yes. And that's research shows, right? Hindi natin ginagawa lang ito. There's a lot of problem nowadays sa health na related sa pagtulog. Maraming mga tao kasi ang sinisisi nila kung bakit sila may sakit sa buhay, or maraming mga profesional ang nasisisi nila kung bakit maraming tao ang may sakit sa buhay ay dahil sa kinakain. Yung tao nga is accustomed tayo sa fasting. Pwede nga tayo mabuhay 7 araw nang walang kainan. So pag hindi ka natutulog, in a long period of time, ang magiging problema mo dyan is naliles yung quality of life. If you're not putting enough sleep or yung wala tayong enough oxygen sa brain natin, sa katawan natin, tendency is you're putting a lot of stress sa mga organs natin sa buong katawan. And that can develop hypertension, diabetes, and worst case scenario, it can lead to stroke and heart attack. Ang dami talagang cases na yan dito sa Pilipinas. Kaya nga, thank you for having me here kasi I want to make sure na yung mga kababayan natin is may access sila dito sa healthcare na to kasi this is something that they need to address right away. Hindi katulad sa abroad na pag diabetic ka, meron kang hypertension, you have restless sleep, automatic yun, isisend ka ng
doctor for sleep study. Dito kasi ibang practice kasi hindi tayo aware. Dapat ginagamot natin ang pagtulog natin. Yes. And in fact, majority ng sakit sa pagtulog is yun nga tinatawag na obstructive sleep apnea, which is yung pagbabara ng lalamunan. Nadadiagnose lang ito, Mr. Raymond, ng overnight. Nag-offer din kami ng free assessment if qualified ka sa testing. Pag tinest ka namin, it's gonna happen overnight, and then in 5 to 7 business days, we will provide you the result coming from a sleep specialist. Bakit nagkakaroon ng pagbabara doon sa daluyan ng hangin? Study shows 50% ng Asian population, they have like a narrowed airway. Makipot talaga ang lalamunan. Nasa genes yan sa Asian population, and also if you gain weight, for example, of course, nagkakaroon tayo ng fats dito sa lalamunan, and that can cause obstruction as well. Pag natutulog ka, nagre-relax yung muscle natin. Pag nag-relax yung muscle natin, ang nangyayari dyan is hindi ka nakakahinga ng maayos, at ang tendency is you're feeling na nagkakaroon ka ng choking or gasping for air. So that's something that you need to address, because sabi ko nga, if that's happening for a long period of time, ang tinitira niyan is yung puso natin. The number one cause of death Is myocardial infarction, which is cardiac arrest. Actually, 50% ng population nga na may cardiac arrest is coming from obstructive sleep apnea. malaking factor kung bakit maraming namamatay dyan is lack of sleep. Yes. And sabi ko nga, 50% is a lot. Kaya nandito tayo ngayon para maging aware yung ating mga Filipinos that this is available now in the country. Kasi before, hindi talaga. US, Canada, 10 years ago, we have massive campaign for this obstructive sleep apnea, and even the government covers the treatment and also the diagnosis. Boss Chris, kailangan ba ng 8 oras na tulog? Sa adult, hindi naman natin kailangan na talagang 8 oras sa pagtulog. Sa bata, yes, kailangan natin yan kasi they're still growing. Pero sa adult, once you have optimal sleep, maka-5 oras ka, maka-6 na oras ka, nakaka-recover na yung katawan natin. And you can function the next day for 16 hours. Anong oras ang dapat natulog? Dapat 4 hours wala ka nang ginagawa. If your bedtime is let's say 10 p.m., 6 p.m. pa lang, medyo nag-slow down ka na, nagpapaantok ka na, sabi nga nila. Kailangan meron tayong consistent na sleeping time, and kailangan mo rin meron kang wake-up time na consistent. Ang tawag dyan is kung talagang medyo OCD ka pagdating sa pagtulog mo, you can create like a sleep diary na tinatawag. How about yung mga natulog ng bitin? Pwede bang bawiin sa hapon or sa ibang oras ang pagtulog nila? In a sleep medicine world, meron talaga tayong sleep debt na tinatawag, yung utang natin sa pagtulog. Mahirap na bawiin yun. Especially kung may obstructive sleep apnea ka, for years na nangyayari yan. Yung duktong-duktong na interrupted sleep, ibig sabihin hindi healthy yan. Nag-a-accumulate na yan. So, ibig sabihin nun is you're putting a lot of stress in your body. Yung nga sinasabi ko, anytime you can develop heart disease kasi yan naman ang unang tinitira ng problema sa pagtulog, and eventually can lead to heart attack. Yun ang ikinamamatay ng maraming tao. Yes, and lagi ko ang sinasabi, health is wealth. So, if you're suffering from this kind of, signs and symptoms, may simptomas ka na, you better get checked. Kasi kung mahal mo talaga yung pamilya mo, you can do a lot of things if you're healthy individual. Boss Chris, ito pa yung isa sa mga nakasanayan na nakagawian na natin mga Pilipino. Namana natin ito sa mga Spaniards. Yung tinatawag nilang siesta. Yes, nap. Wala namang problema sa pagtitake ng nap. Ang nagiging problema lang natin, nasosobrahan tayo ng pagnanap. Kasi dapat ang nap is below 20 minutes lang. Huwag natin hinihit yung tinatawag na stage 3. Kasi meron tayong stages of sleep. Stage 1, light sleep. Stage 2, moderate. And stage 3, yan yung deep sleep. Pag umabot ka ng deep sleep, more than 20 minutes na yung nap mo, mahirap kang makabangon. So basically, para kang groggy. Pag ginising ka, mainit ulo mo. Kasi you're already on the deep sleep. The best nap talaga, sweet spot kung tawagin nga namin, 20 minutes or below. Mafe-feel mo talaga you're refreshed, you're feeling energetic after less than 20 minutes. So, wag natin papaabutin yung nap natin sa deep sleep kasi mahirap tayo makabangon. Kaya pala maraming mga BPO companies and other industry din na yung mismong workplace nila ay meron silang mga higaan doon for a nap. Hindi na bago sa atin yan, Actually, sa Japan, meron tayong mga tinatawag na sleeping pod. The reason why, kasi if you want to have productive team, let them nap for at least 15 less than 20 minutes. Kasi sabi ko nga, marirefresh talaga sila and they're ready again sa bakbakan pagdating sa trabaho. And this is based dun sa clinical research, Tapos ito tanong ko pa, curious lang din ako. Kasi marami, minsan, yung santol. Masandal tulog. Symptoms din yan ng sleep apnea. Kasi di ba nga, sabi ko, hindi ka nakatulog sa gabi and then sa tingin mo, 8 hours ka natulog pero hindi nga quality, hindi optimal yung sleep. Ang tendency is you're taking micronaps. Yung lagi kang inaantok. Babughahan ka lang ng air condition, nakakatulog ka. You need to get checked kasi that's not normal. What if nakasandal ka sa sasakyan and then all of a sudden nakatulog ka? Then you already committed accident. Yung iba, nakikita natin sa mga public places, akala mo. Yung iba, madalas sa church. May assessment kami dyan. Tawag doon is Epworth Sleepiness Scale. Titignan natin kung gaano ka inaantok sa mga activities. For example, watching TV. Are you dozing off watching TV? Pag sinabi mong 1, 2, 3, yes, you're dozing off, candidate ka na for obstructive sleep apnea assessment. There's so many assessment that we can do
do. Ang sleep kasi is na-discover lang yan ng 1980s. Hindi pa masyadong widely used around the world. But dito sa Pilipinas, ina-adapt lang natin kung ano yung mga napag-aralan natin sa abroad. When we started the business here in the Philippines, we're fully committed, and sinabi ko nga sa staff ko na if you're not with me dun sa vision and mission ng company, hindi ka dapat dito. Kasi I want to make sure that all the patient that we accept in our clinic, mapapawaw sa serbisyo. And then, makikita na lang natin, this patient send their relative, their family, their husband and wife, and like sinabi na sa mga kaibigan. So, don't you know that 50% of our business is coming from word of mouth? Yun na masasabi ko na talagang we're fully committed. Boss Chris, ito pa. Marami tayong mga kababayan ngayon na nasa call center or nasa ibang trabaho, nasa ibang field, na ang trabaho talaga nila ay panggabi. Iba pa rin talaga ang pagtulog sa gabi. If your employee is meron talagang graveyard shift, kaya nga tayo may tinatawag na night differential or hazard pay para makompensate natin yung sleep debt na tinatawag. Utang mo kasi yan eh. Iba pa rin yung tulog sa gabi kumpara sa umaga. Yung system kasi natin is dinadalaw tayo ng antok sa gabi. Pero kung binabago mo, ina-alter mo yung system mo, that's gonna be a problem. At i-harvest mo talaga yan at the end. Gaano katotoo na ang natutulog daw ng umaga ay mas mababa ang immune system nila kumpara sa natutulog sa gabi? That's very correct. Bumababa ang immune system natin because sabi ko nga, hindi talaga custom yung body natin na matulog sa umaga. Talagang panggabi yan. Ang hindi lang yun, you're putting your health at risk. Kaya nagdi-decrease talaga yung quality of life. But if you're sleeping during the night and nagtitake ka pa ng hapon ng nap, that's good. So, ibig sabihin, yung mga taong palatulog, sila ang mas mahaba ang buhay? Yes, of course. If they have a quality of sleep. So, kung gusto mong yumaman, dapat magtutulog ka. Yeah, that's right. Gaano kadelikado yung mga nasa graveyard shift? So, yung mga nagtatrabaho sa graveyard shift, I'm not saying that all of them are accustomed to this kind of work. The reason why they're doing this because of the money, financial issues, right? Pero kung bibigyan ka ng pagkakataon na magtrabaho during the day, grab that opportunity. Kasi hindi talaga healthy ang matulog sa umaga. Bakit ba siya tinawag na graveyard? Graveyard, 6 feet below the ground. Mas madali ang buhay mo kapag gising ka sa gabi. Sabi ko nga, ang melatonin release is, ng brain is nangyayari sa gabi yan. Pero ina-alter mo siya. So, your body is wondering kung kailan siya matutulog. So, dapat kung ano i-dictate ng body, i-follow mo. Kasi ikaw nakakaramdam yan eh. You know, if you're working at night and you're basically like, you know, you're fighting to get a sleep kasi you need to work, hindi healthy yun. So, dapat pag dinalaw ka ng antok sa gabi, matulog ka. Kumbaga, kung nandun na sila sa sitwasyon ng buhay nila, na graveyard na sila for the longest time, yung trabaho nila, what can I do for me to at least improve yung quality of sleep, at least kahit papaano mas maging healthy yung lifestyle ko? So, i-practice natin yung sinasabi ko ang sleep hygiene. So, magkaroon tayo ng sleep diary, at least meron tayong wake up time and bedtime, and also like 4 hours prior to bed, wag na tayong mag-cellphone, wag na tayong mag-laptop, or wag na, no more on digital gadget, and 4 hours before bedtime, iwasan natin ng heavy meal. 4 hours before bedtime, wag tayong mag-exercise. And also, make sure that your bed is like pitch black. Talagang sobrang dilim para ma-adapt ng body mo na natutulog ka rin ng gabi. So, yun yung advice natin sa mga graveyard shift. Once you adopted that lifestyle, then you're gonna feel better. Ito kasi, Boss Chris, no, I'm taking melatonin every time that I go to bed. Healthy ba yun? Melatonin is a herbal vitamins, right? It's not really considered as medication, right? Enable for you to initiate the sleep. Ang problema, yung nag-i-initiate ka ba ng sleep, are you getting longer sleep? Kasi minsan, nag-initiate ka lang ng sleep, pero hindi naman siya walang maintenance of sleep. Nakatulog ka nga, tapos nagising ka na madaling araw, nagising ka uli na madaling araw. So, there's no quality of sleep there. Pero kung ang problema mo is yung sleep onset lang, na gusto mo lang talaga mapakatulog ng madali, you can take that. There's no problem with that. Kasi that's a vitamins. Pero doon sa pasyente na piniprescribe ng sleep medication, sleeping pills, you need to get checked. Kasi sabi ko nga dito sa Pilipinas, if you go to the doctor, sinabi mo may problema ka sa pagtulog, ibigay ka agad ng sleeping medication. That's not the proper approach. Ang sabi ko nga, you need to undergo a sleep assessment first. And then pag na-sleep assessment ka, then you need to undergo sleep study. And then doon natin malalaman kung ano talaga yung problema mo sa pagtulog. Sa North America kasi, you need to do the steps, yung algorithm kung ano ba yung tamang approach. Hindi nagbibigay ang doktor natin doon na hypertensive ka, medication agad. No. We need to find out what the root cause, kung ano yung problema talaga ng hypertension natin. So lahat, pati diabetes, you know, insomnia, there's so many things that it's related to sleep problem. You just need to talk to a professional like us na we can guide you kung ano yung tamang approach, paano ka ma-diagnose sa pagtulog. Gaano katotoo na ang pagtulog ay isa sa doktor natin sa buhay natin? So the reason why, if you're sleeping, your body's supposed to be resting. Yung heart rhythm mo, dapat nasa normal value yan, nasa normal rhythm, and yung mga organ natin, dapat nagpapahinga yan. Imagine mo, pag natutulog ka, and basically nagbabara
yung lalamunan mo. Imagine may sumasakal sa'yo. Pag may sumasakal sa'yo, of course, you're struggling for your life. Kaya nga nagkakaroon ka ng awakening sa gabi. Pag may ganun kang problema sa pagtulog, ang tendency niyan is you're lowering the quality of life. Yung sinasabi mong doktor, yes, pag nakakatulog ka, it's a self-healing. Pero kung hindi ka nakakatulog ng maayos, that will develop heart disease, stroke, diabetes, and a lot of things related. You were saying that sleep can be cured. There's a long-term therapy. The gold standard treatment ng ating obstructive sleep apnea is CPAP machine. So ano ba yung CPAP machine? It's a continuous positive airway pressure. It will act as a splint. Nag-a-act siya na ibuka yung lalamunan mo. Pag nagsarado yung lalamunan mo, this machine here, it will blow pressure, magbubuga siya ng hangin habang natutulog ka. And the machine nowadays is quiet and automatic. Pag na-detect ng machine natin na nagbabara ang lalamunan mo, it will automatically expand your airway para dire-diretso yung pagtulog mo. Kasi ang mangyayari, pag ang airway mo is nagko-close throughout the night, ang nangyayari dyan, nagigising yung diwa mo. Pero hindi ka aware. Pero mararamdaman mo, the next day, medyo mainit ang ulo mo, and unang-una, meron kang tinatawag na symptoms na excessive daytime sleepiness. Yung pagkagising mo pa lang, parang inaantok ka, ayaw mo pumasok. Sa hapon, hinahanap mo yung kama kasi gusto mo magnap. You're sitting like this and you're basically dozing off. Yun yung mga symptoms na hindi natin nakikita. Sa buong buhay natin, itong pagtulog ang isa sa pinaka marami nating nagawa sa buong buhay natin. 50% actually. And yet, most of the people is hindi sila nag-i-invest pagdating sa good quality sleep. That's correct. Sabi kasi ng marami, para daw magtagumpay ka sa buhay, dapat hanggat maaari, konti lang ang tulog, mas maraming gising para mas maging matagumpay ka sa buhay. Gaano katotoo to? There's no problem about having like a short sleep, but meron kasi tinatawag tayo na quality sleep. Ibig sabihin nun, even if you're getting only 4 to 5 hours a night, Pero quality yung sleep mo, that's solid. If you have a 6 hours or more of sleep, like solid sleep, na walang interruption, you can still function. 18 hours of the day, you can function. But if you have obstructive sleep apnea and you're only getting 5 hours sleep, meaning that you're putting a lot of stress to your heart. Talagang napaka-prone mo sa heart attack. Kasi hindi ka na nga nakakatulog, hindi pa quality sleep. So we call it fragmented sleep. Kung gusto mong yumaman, dapat matulog ka ng quality. Yes, in fact, that a lot of our business people, right, they spend a lot of hours working, and I adore those people, right? There's so many assessment available, ano? For example, meron tayong tinatawag na stop bang. That's the assessment for screening ng sleep apnea. Ano ba yung stop bang na yan? S stands for snoring. If you're a snore, of course, you need to get tested. If you're tired during the day, you need to get tested. O for obstruction, someone noticed that you stop breathing at night. P is meron ka ng high blood pressure. And BMI for B. So BMI, ibig sabihin, if ang BMI mo is 30, risk ka talaga for obstructive sleep apnea. And meron tayong age. Of course, the age natin is that more than 45 to 50 years old. Risk ka na rin. And then yung neck size, pag malaki yung neck mo, neck is 17 inches or more, you're candidate. And the last thing is gender, predominantly male patient. So yung mga taong walang leeg, mas madaling mamatay. Pag wala ka kasing leeg, ang nangyayari is yung ating circumference ng airway is maliit lang din. Yan, nako-compress siya. So, in able to treat that, yun nga, ang gold standard treatment talaga sa obstructive sleep apnea is yung CPAP machine. So, if you're bothered about your snoring, magpa-test kayo. And yung testing naman natin is hindi naman ganun kamahal. Magkano ang testing? 8,000 pesos to 35,000 pesos. Ilang araw nila madadiagnose kung meron ka talagang sleep apnea? So, yung basic testing natin, for example, complain mo lang is snoring or lagi kang pagod, we're doing it telemedicine, remotely. Pinapadala natin yung testing device sa bahay, and then yung testing device na yun is ikakabit ng pasyente sa sarili niya. I-measure lang natin yung paghinga, kung naghihilik yung pasyente, yung heart rhythm, tsaka yung oxygen ng pasyente. And then within 5 to 7 business days, once ina-interpret na ng sleep physician, pare-receive na ng pasyente yung result. Pag naman yung pasyente natin is medyo complex, yung napabayaan na. Marami kasi sa Pilipino na, paghihilik lang yan. Pero nakita mo, yung paghihilik niya na-stroke na siya. Yun is yung medyo mahal na yun. Kasi kailangan na siya mag-undergo ng comprehensive testing. Kaya maraming tao ang namamatay sa pagtulog. Yes. And lagi natin sinasabi, bangungot. In fact, that there's a lot of people na nag-heart attack early in the morning because they stop breathing during the night. Ngayon, kung sa tingin mo, yung partner mo is laging naghihilik ng malakas, tapos biglang parang nabubulunan siya, you need to see a doctor, ASAP. Ang akala natin ginagawang biro lang eh. Pinagtatawanan, Oo, diba? pinagtatawanan. Lagi kang nananaginip. Yung pala may problema na, may sakit na pala. Yes, sir. Pinakamalaking factor kung bakit maraming may hypertensive, cancer, it is all because of the lifestyle.
At isa sa pinakamalaking parte ng lifestyle ng isang tao ay ang pagtulog na madalas hindi binibigyang pansin ng mga tao. That's very true. Might as well consider na ipatingin na yan sa espesyalista. That's correct. It makes sense din na na-realize ko ngayon, marami talaga naghihiwalay na mag-partner. It is all because pagdating nila sa kama at matutulog na sila, hindi makatulog yung isa. At yung isa naman kung matutulog, lagi na lang siyang nahihiya doon sa katabi niya. Not only that, study shows that about 30 to 35% meron tayong tinatawag na sexual dysfunction. So yung mga kalalakihan natin na meron na decrease on libido na tinatawag just because of the obstructive sleep apnea. Dito sa Pilipinas, I hope that government will take some action sa problema sa pagtulog. Dapat meron tayong Philippine Sleep Center. Yun yung ultimate goal ko. Hindi kasi accessible ang mga doctors natin dito sa Pilipinas na hindi pa ganun karami. I think ang sleep doctors natin dito is not even 30 people across the country. Ganon ka konti. Wala pa kasing specialization dito sa Pilipinas. Ang mga doktor natin dito, katulad ako, pupunta pa kami ng Amerika or Canada para mag-aral. That's why I'm trying to contact mga yung media tulad mo na influencer, you have a lot of connection, para maging aware ba yung mga Pilipino natin na this is available now. You can improve the quality of life by having a really good sleep at night. Ano-ano ang mga kailangan nilang gawin para mapaganda nila yung quality of sleep nila? I always educate yung mga pasyente natin about the sleep hygiene. Number 1, do not do any exercise 4 hours prior to sleep. Number 2, no digital like iPad, laptops, or any phones 4 hours prior to bedtime as well. 4 na oras din. Pangatlo is kailangan natin na magkaroon ng comfortable bed, pitch dark. Another thing is like 4 hours, dapat wala ka ng caffeine o sugar 4 hours prior to bedtime. That's what we always tell to our patient na this is what you need to do. Dati may kasama ako eh. Pag natutulog, kala mo may gera. Parang may mga bumabagsak na mga kung ano-ano eh. Then we laugh. Pero hindi din ako makatulog eh. Exactly, right? Yun yung mangyayari. Talagang iiwanan mo siya sa kwarto. Imagine if you have a partner or boyfriend or, you know, a wife or husband mo, ganon, the tendency talaga, maghihiwalay talaga kayo. Yan pala ang isa sa pinakamalaking nagiging cause ng hiwalayan ng pamilya or broken family, ang pagtulog. 50% is a high percentage. In Asian population, 1 out of 4. Kailangan matulungan sila. Better get checked. We offer free assessment, by the way. Hindi ka naman kailangan mag-test agad. Saan sila pupunta for free assessment? We have a clinic across the Philippines. Meron tayo sa Las Piñas, Makati. Meron din tayo sa Cebu, Alabang, tsaka Quezon City. Find us in Facebook, Global Sleep Care Center, located in Centuria Medical, Makati. Number 1 CPAP provider kami sa Pilipinas ng diagnostic and treatment for obstructive sleep apnea. Ang treatment medyo expensive, but sabi ko nga, ito is investment. Ang treatment natin is nagre-range between 60,000 up to 300,000. Mura yan. Kung mapapahaba mo buhay. Exactly, tama. Mas mahal Invest. magpa-ospital. Mas mahal ang kabaong kaysa sa machine. Technology saan to galing? Came from Australia, and Australia. ito naman is Germany. Kagandahan sa mga machine natin ngayon is sobrang tahimik talaga siya. Mas malakas pa yung fan na ingay. Once you started to use the treatment at talagang na-hit mo yung optimal pressure na binibigay ng machine, you're gonna sleep like a baby. 8 hours without interruption, you can do it. Guaranteed yun. Paano natin makikita ngayon kung talagang maayos yung pagtulog? Etong makina na to, you can download it. Meron siyang tinatawag na remote access monitoring. So kahit pa yung pasyente natin lumipat ng Hawaii, nag-abroad, we can track their usage. That's a lifetime commitment. Okay, so itong device na ito, Nagbubuga to ng hangin. It's basically open up your airway. For example, nagbabara pa lang yung lalamunan mo, automatics na siya gradually increasing yung pressure. Kasi pag hindi siya nag-increase ng pressure, ang tendency niya, magigising ka. Iniiwasan natin yung frequent awakenings at night. so kusa siya. Kusa yan. Ito naman isa. Ito naman is talagang full-time monitoring siya. Nasa cloud lang. Pag inopen namin yung cloud, makikita namin kaagad yung usage. Kung mato-troubleshoot natin yung machine, kung may problema. Nakakonect din sa Wi-Fi parehas. Ito kasi mada-download siya. Ito, Wi-Fi connectivity lang siya. The good thing with us is we have a full cycle. Ibig sabihin, we treat, we diagnose, we treat, and we monitor. And not only that, we have a service center. Ang mga service center technician natin, pinag-train pa natin ng abroad para lang alamin kung ano yung mechanism ng mga machine natin. Ito naman is ito yung tinatawag na nating Air Mini, ano? Yung pinakamaliit na device. So if the patient is frequently traveler, pilot, driver, ito pwede siyang battery operated. The machine of course is like a car. You need to have like a maintenance. Every 6 months, kailangan namin i-calibrate yan. Check natin kung yung functionality. And kasama na rin yun sa package. Pagdating sa customer service, we very obsessed on how we take
take care of our patient. Kahit tawagan mo kami ng madaling araw, we respond. Kahit na kailangan pumunta kami sa bahay ng pasyente, we go. Because we value sleep. We're the sleep guys. That's why ang tawag sa amin, we're the Pinoy experts in sleep. Galing. So, Boss Chris, promote your business. Once again, para sa mga kababayan natin, and thank you so much, Boss Raymond, for having me in here. Gusto ko kasing ma-make sure na this kind of diagnosis and treatment is accessible sa ating mga kababayan. For those people that having a problem sa mga pagtulog, naghihilig kayo, lagi kayong pagod, wag po kayong mag-atubili na kontakin kami. So once again, you can contact us in Global Sleep Care. We offer free assessment. And then, if kailangan nyo mag-testing, isasuggest din po natin na kailangan nyo mag-test. And from that time, pag nag-test kayo, we're gonna provide you a treatment plan. So customizable ang ating treatment plan based dun sa problema sa pagtulog ng ating pasyente. Okay, cellphone number. You can text us or call us at 0939-919-2723 and another number is 0956-725-4883. Available yan sa Viber. Once you message them, within 2 minutes, they will respond. Baka meron kang gustong batiyan pasalamatan. Thank you to all staff na meron dito sa Pilipinas kasi we started this business like 4 years ago. I'm really thankful kasi they're 100% with me dito sa program na to. Of course, yung mga supplier natin, non-stop ang ResMed sa pagtulong sa atin, tsaka yung Lowenstein. So lahat ng produkto natin dito na ginagamit to treat the obstructive sleep apnea, they're very supportive. In fact, that they gave me an opportunity again to open in Indonesia branch, tsaka sa Vietnam at China because of the model that we created in the Philippines is like unbreakable. Ang galing. Boss Chris, maraming salamat ha. Maraming salamat din po, Sir RDR, and I really appreciate na nakapunta ako rito ngayon. So sa lahat ng mga kababayan natin, ano pang inaantay ninyo? Kung may problema kayo sa pagtulog, kontakin nyo na ang Global Sleep Care Incorporated. Diyan po sa kanilang Facebook account, pwede kayo mag-message or better, doon sa mga cellphone number na naibigay sa inyo. Tumawag na kayo kagad sa kanilang cellphone number or di naman kaya sa Viber. So muli, do not forget to subscribe and click that notification bell para lagi kayong updated sa ating mga future videos. And also do not forget to follow us on Facebook, TikTok, and Instagram. And available na rin po ngayon si Boss RDR sa Spotify at PTV4. Muli, maraming salamat and God bless sa inyo lahat. RDR Talks, Linggo, alas 5:15 ng hapon sa PTV.